Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo man nandun ngayon, ano? Ay, lifestyle check na naman. Ayan na po, nag-utos itong si President Bongbong Marcos. Ano? Sa mga different agencies ng gobyerno para gumawa ng lifestyle check. Ano? Ano ba itong lifestyle check, ano? Ito po ay marami na po nag-utos nito. Meron bang nahuli? Hindi, wala akong natandaan na naparusahan dito sa lifestyle check ng gobyerno, no? Pero at any rate, pag-usapan natin itong lifestyle check. Ano ba itong lifestyle check? Ito po ay isang pag-iimbestiga o pag-check, ano? Yeah, lifestyle. It's in a layman's term. Kung papaano nabubuhay at ang atong mga kawani ng gobyerno, lalo na doon sa mga kawani ng gobyerno na medyo may kaluhuan, ano, ang buhay, ano, yung mga alam naman natin na ang trabaho sa gobyerno o yung mga kita natin sa gobyerno, nagtrabaho din po tayo dyan nung una, hindi naman ganun kalakihan, ano. Tama lang para mabuhay ang isang regular na tao, ano. Sa isang wag ka lamang pong maluho sa iyong buhay ay mabubuhay ka naman, ano. Merong konting kung marunong kang gumamit ng pera, medyo makakaipon-ipon ka ng konti, no? At makaka-build ka ng yung iyong kinabukasan nang wala namang hindi nang kailangan mangurakot. Ano? Yan ganyan po ang mga kitahan sa gobyerno. Kaya nga po nagkakaroon ng adjustments, standardization law every once in a while, ano? Once in a while siguro pag may nakikita nila nga ba marami ng naghihirap na kawani ng gobyerno, ay nagsisimula ng tumaas ulit yung mga, alam nyo na, yung tinatawag nating salary standardization law. Ano? So, dito po sa mga salary na to, ng gobyerno na yan, ay decent ang tinatawag natin. So, ang ni-expect din po ng gobyerno ay magiging decent rin ang iyong pamumuhay, ano? Hindi maluho, hindi mahirap, ano? So, dito po sa lifestyle check, syempre, titingnan nila, unang-una, magkano ba ang kinikita nito? Okay? Kumikita yan ng palagay natin na sa ngayon, for example, kumikita ng mga 50,000, sweldo ng isang kamani. Kunwari lang, I really don't know kung magkano na ang kita ngayon ng mga nasa gobyerno, no? So, mga panahong ganyan, titingnan nila kung magkano ang idineklara nila nung una sa SALN, Statement of Assets and Liability Network. Ano? Yan po, yung tinatawag na very famous at SALN, yan po ay sinasubmit o you have to fill it out. May mga document po yan, statements na yan. At pinifill out mo po yung mga assets mo, ano? Kung magkano ang asset mo nung panahong nagsimula ka sa gobyerno, ano? So, i-deklara mo na kung ano man yung mga naandiyan, huwag kang magtago, ano? So, and then years after or every year, I think every year yan nung panahong ako no? Every year nag-declare kami ng statement of assets. So, nakikita mo po doon kung tumataas o bumababa yung mga asset mo. Siyempre, ano? So, makikita nyo dyan kung nadagdagan ba nung taon na yon, kung magkano, ano? Normal naman po na sabi as I said, ano? Normal na medyo tataas yan. Hindi naman po normal yung talagang napakalaki ng itinaas. Kasi sinasabi kong medyo tataas, why? Kasi po may mga pwede mong i-justify na ikaw ay nakakapag-ipon o nakakapag-invest ka somewhere else, ano? Dahil sa mga ipon mo, normal 'yan, ano? Normal.
Pero yung hindi normal ay yung paglaki. Yung hindi normal na paglaki ng iyong asset every year. Huh? Or even after years after that, after your government service. Ano? I mean, for example, meron kang asset, nagsimula ka ng kalahating milyon, ano? May asset ka. May kalahating milyong asset ka sa gobyerno, sa iyong sarili nung nagsimula ka sa gobyerno. Alright? Kumikita ka ng 50 mil. Okay. So, kumikita ka ng 50 mil buwan-buwan. So, sa isang taon, kumikita ka ng 600,000. No? Siyempre, kukuhanan pa yung mga tax. Alright? And now, sa 600, yung 50 mil na yan, siyempre yan ay gagamitin mo sa iyong mga pang-araw-araw na pamumuhay. Assuming na makaipon ka sa isang buwan ng assuming 10,000 pesos. Right? So, buwan-buwan, makakaipon ka ng 10,000 pesos. Magkano na yon sa isang taon? 120,000 pesos. Ano? Right? So, sa isang taon, hindi dapat lalaki ng more than 620 ang iyong assets and liabilities. Right? Kung may pera ka na sa bangko, nadagdagan ka ng 120,000, that's fine. Right? You declare it. Alright? And that's 120,000. Pwede mong i-invest ng mga sa investors, sa mga lupa, bahay, whatever, kung saan kakasin siya. And then, as you grow older, as years goes by, na nandiyan ka sa gobyerno, nakakapag-ipon ka. Yan ang tinatawag na normal increase of your assets and liabilities. Pero pag sinabing, alright, nag-declare ka ngayon ng 500,000, kumikita ka ng 50 mil, buwan-buwan, aba, next year, for some reason or another, tumaas ang iyong network and liabilities for like what? 150% o 200%. Like for example, meron ka na agad 2 million the following year. So, questionable. Right? Saan ang galing yan? Tatanungin ka ngayon. Those are red flags kung saan ang gagaling yung iyong perang ganyang i-declare. Okay? Pag ikaw naman, kung ikaw naman ay negosyante, it doesn't matter. Hindi ka connecta sa gobyerno. Walang problema. Tumaas man ng gano, maging bilyonaryo ka agad sa isang buwan. Walang problema. Pero pag ikaw ay nasa gobyerno, since alam ng gobyerno ang kinikita mo buwan-buwan, hindi ka po pwedeng tumaas ng ganyang kalaki nang walang explanation. Ganyan po ang lifestyle check. So nakikita ngayon, nakikita katulad ngayon, yung mga nasa gobyerno. May mga nakikita tayo diyang anak ng kung sino, mga congressman, mga what else, kung sino man, makikita natin din sa social media na sila ay, wow, ang daming kotse, ang lalaki ng kotse, ang gaganda ng kotse, pero ang kinikita lang naman dapat yan, magkano? 100,000 a month. For example, mukhang tagilid, Tapos yung mga anak at talaga namang nagpo-post sa social media ay naka-Hermes bag, ang naglalakihang mga ganyan. Paano nagkaroon ng ganyang kalaking kamahal na mga gamit yung mga batang yan? Mga ilang taon, wala pang 20, Hindi pa nagtatrabaho. Paano nagkaroon ng ganyan yan? Ano yan? Nagnegosyo? Ay. So, ang unang-una siyempre tatanungin dyan ay yung mga magulang, kung paano nakuha ng mga anak nila yung ganyang kalaking kamamahal na gamit. Yan ang lifestyle check, Sa titingnan nila kung paano lumaki ang iyong assets habang ikay nasa gobyerno. Yeah. Yan po. So, ang tanong, sino unang mamumuno diyan? Sino ang mamumuno at magmamanage niyan ng lifestyle check? Marami na po lagi sinasabi. Unang-una, pwede mong malaman yan sa income tax, Dapat may declare yung mga
assets na yan sa income tax. Yan ba'y binayaran ng tax? Yan ang tamang buwis. Ano? Alaman din yan dyan. Okay? At ang ombudsman, alam mo yung ombudsman, meron po yung power by itself can investigate ang mga kawani ng gobyerno. Right? Yan pong mga yan ay dapat kahit walang magreklamo, basta sila nakikita nila, dapat yung mga yan ay nagsisimulang mag-imbestiga. No? Mag-iimbestiga. Ombudsman, baka naman patulog-tulog yan, mga yan, ano? Yung mga patulog-tulog sa pansitan yung mga nandiyan sa ombudsman. Di ba? At saka panahon na po para buksan muli sa public yung statements of assets and liabilities na yan na pinigilan ni Rodrigo Duterte. Ayaw po niyang ipakita. Isipin niyo ba naman yung statements of assets and liability, okay? Na po pwedeng, kung saan po pwedeng malaman ng mga tao kung magkano asset ng isang nasa gobyerno. At malaman kung dapat ba yung parusahan o hindi, o mayroon ba yung ginawang kalokohan. Ginawa po ni Rodrigo Duterte, hindi daw po pwede pinigilan ang paglalabas ng SALN. Ano? Why? Siyempre, para maitago, ano? Para maitago yung kabulastugan ang ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Ewan ko kung bakit ganun ang nasa isip niya. Baka marami siyang dapat itago. Sa bagay, na marami pong aligasyon laban kay Duterte na talagang napakarami ng itinatagong kwarta. No? So, sana ngayon ay mai-open na yan kung sino man ang gustong makakita ng statement of assets and liability ng isang tao sa gobyerno. No? Okay? So yan ang mga tanong kung papaano, sino ang gagawa niyan. Yan, dapat na pwersahin yung mga nandiyan sa gobyerno na gawin ang trabaho nila para mag-imbestiga. Okay? So, sa tingin ko, hopefully, baka naman may mangyayari na dito sa mga investigasyon ng corruption, ano? Flood control projects, lifestyle checks. Ang kailangan lang talaga ay push through, follow up. Magandang araw po muli. Bye-bye!